Hallelujah. Praise the name of the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa panibagong umaga. Salamat po, Lord. At kami ay muling nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming kilalanin. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa panibagong umaga. Thank you. Thank you, Lord. Lord Jesus. For a new day. It's Tuesday morning. Yes, Lord Jesus. You are so good. You are faithful. Hallelujah. God is good all the time. God is great all the time and all the time. God is great. Thank you, Jesus. Ayun, kalitihan. Hallelujah! Ngayon ay Martes. Huwag kalimutang i-love and share ang ating live. Okay? Love and share. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is great all the time, and all the time, God is great. Hallelujah. So, ito ang ating Word of God. Jesus Christ, the same, is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Kaya kung nagawa ng ni Panginoong Jesucristo yung mga himala 2,000 years ago, pwede pa rin niyang gawin yan ngayon sa atin, today, sa kasalukuyan, at magpakailanman. Yesterday, the same, yesterday, today, and forever. Kaya yan ang ating Panginoong Jesucristo. Welcome dito sa ating live, Team Jesus School of Faith. Ngayon ay September 2, 2025. Praise the Lord sa panibagong umaga. Team Jesus members, joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Oh, hallelujah. Sino-sino yung mga bagong dating? Welcome dito sa ating live at atin silang i-welcome, mga ka-Team Jesus. So, salamat sa Panginoong
Panginoong Jesucristo, tayo ay gising, ligtas sa anumang kapahamakan. At kung ikaw ay nandito man ngayon, ibig sabihin, ikaw ay iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa anumang mga posibleng plano ng kaaway ng Diyos. Subalit, we are victorious because we are sealed by the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Covered by the blood of Jesus. Kaya, ayan. So, ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome dito sa ating live. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa nila. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po. Andito kami upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming kilalanin. Ikaw ang Diyos na buhay, the King of Kings and the Lord of Lords. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon Jesucristo. Kailangan ka namin sa aming mga buhay.
anuman po ang aming mga sitwasyon, tanging ikaw lamang ang nakakaalam, Panginoon. Tanging ikaw lamang po ang nakakaalam at ikaw lamang ang gagawa ng paraan para sa amin, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin, Lord God, na wala kaming magagawa. Kaya linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya, Panginoong Jesucristo. Hayaan mong ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-convict sa aming mga puso, sa aming mga isipan, kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa harap ng Diyos Ama, upang kami po ay maging karapat-dapat sa kanyang presensya. Oh, hallelujah. Yes, Lord, linisin mo kami sa aming mga isipan, sa aming mga puso, maging sa aming mga kinikilos, maging sa aming mga bibig. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, at gawin mo kaming matuwid, O Lord Jesus. Hallelujah, sa iyong harap. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Dinideklara din namin, Panginoong Jesucristo, na ikaw po ang magtatagpo sa kanila upang sa ganun ay makilala kanila ng lubusan at maranasan din nila ang kagalakang aming nararanasan, ang kapayapaang aming nararanasan sa kabila o sa gitna ng anumang mga pagsubok-subukay. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Dinideklara namin that the King is in the room. Oh, hallelujah. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection, Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga nandito ngayon ay magkaroon po ng maayos na internet connection upang mairaos namin ang iyong mensahe at maintindihan namin ang plano mo sa aming mga buhay, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power unknown. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Salamat po. Salamat po sa panibagong pribilehiyo na kami ngayon ay nandito upang makarinig sa iyong mga mensahe at upang mabagong aming mga buhay, Panginoon sa Kristo. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na buhay at aming kinikilala. Panginoong Jesucristo, dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Jesucristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang, siksik-liglig, umaapaw para sa iyong mga anak. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Yes, Lord, at bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos namin ang Bible study na ito na matiwasay, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. So, ayan, no? Ganun pala yan dapat. Kasi, yeah. So, welcome at praise the Lord, Jesus Christ. At tayo ay nagising na naman ng aking aibag. Matagal akong natulog. Dahil ako'y nagbibiling para sa company ng ating Panginoong Hesus Kristo. Oh, hallelujah. So, kahapon, September 1, kumusta ang inyong mga umaga, ang inyong September? So, sinisimula natin ang September ng kagalakan ng ating mga puso, no? At anuman ang mga pagsubok na darating sa buwan ng September, tandaan natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At kung tayo ay nakapaglampas o nalampasan natin, napagtagumpayan natin ang buwan ng Agosto, mapagtagumpayan din natin ang buwan ng September. Bakit? Dahil nakasama natin si Panginoong Jesucristo. Ganon ang kanyang gagawin sa atin. Higit pa, our God is greater than anything in this world, and He that is in us is greater than He that is in the world. Hallelujah. So, dito tayo mga katimdisas sa Pedro, unang Pedro, no natano sa 1 Peter. 1 Peter. Okay, so tingnan natin. September. So, ang sabi dito ay magmahalan tayo sa isa't isa, maging maunawain, mapagkumbaba tayo sa isa't isa, at huwag gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, at huwag ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. So, ibig sabihin nun mga katimjisas ay ipagdasal lang natin itong mga taong nang-insulto sa atin, lalo na dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pabayaan lang natin sila, ipagdasal lang natin sila, at ibigay natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy tayo sa paglingkod sa Kanya, no? Nang may kababaang loob, mga katimjisas, para sa ganoon ay pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi tayo maiwanan. Kaya yan, no? Magmahalan tayo, mga katimjisas. Mag-unawaan sa isa't isa at magtulungan. Magdamayan. Kaya nga, mayroon tayong weekly raffle draw para sa ganoon ay ito ay makatulong sa ating mga kapatid. Diyan, sa Team Jesus. Kahit na maaring kaunti man lang, pero ito ay makatulong sa kanila sa anumang kanilang mga pangangailangan. Ayan. So, dito naman tayo tapos na tayo sa chapter 3. So, dito tayo sa 1 Peter chapter 4, verses 1 to 6. So, yung mga bagong joiner natin, kung gusto ninyo, maaring you are investing in the ministry at the Lord willing ay umabot na kayo ng 3 months na aktibo kayo at tinanggap na ninyo si Panginoong Jesucristo at nabaptismo kayo sa tubig, na ibig sabihin nun, hindi yun relihiyon, kundi yun ang iyong personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. At ayusin mo na rin ang iyong Facebook, kung ano-anong mga pinopopost ninyo dyan,
na hindi naman naaayon sa kalooban ng Diyos. So kung nagawa ninyo yan, at na yung bang binabago na kayo ng ating Panginoong Kristo sa araw-araw, na nakikinig kayo sa kanyang salita, yan, i-invest ninyo, September 1 ngayon. So ang inyong mga, kung ano ang ating pinag-uusapan, yun din ang inyong magiging daily Bible reading. Kaya gumawa kayo ng album for the month of September, ang daily Bible reading, at ito ang ating daily Bible reading. Pero dahil tayo ay hanggang Biyernes lang, so dapat mayroon kayong daily Bible reading sa Sabado at sa Linggo. So yung Sabado naman, yun yung ating, di ba, mayroon tayong Bible study, weekly Bible study. So yun ang ating Saturday Bible reading, yung isang chapter ng Genesis. Tapos ang Sunday naman, yun yung, kung nakikinig kayo online or nagjo-join kayo sa Bible study doon sa mismong church. So kung ano yung itinuro ng servant of the Lord, ng mga pastor ninyo, ayun ang inyong magiging Bible reading sa araw na yan. Para makumpleto kayo, at pagdating ng December, so ilang buwan na lang, the Lord willing, September, October, November, December, ay magkaroon na naman tayo ng raffle draw na kung saan per month yan, per month, no? Per month ang pwedeng maging raffle, ang pwedeng manalo. At kung kumpleto kayo, ayan, so bawat buwan ay mayroon tayong pipiliin na isa na mananalo. So kung kayo ang manalo at tingnan natin yung album ninyo, so gawa ninyo ng album yan, September, unahin ninyo ang buwan, September 2025, Daily Bible Reading. So at kung kayo ay perfect sa inyong daily Bible reading, na araw-araw ay meron kayong Bible reading, so kayo ang manalo kayo ng 1,000 pesos diyan sa ating raffle draw sa buwan ng December, the Lord willing. Kaya ayan ang gawin ninyo, gumawa kayo ng album, public ang inyong gagawin. So kahapon, September 1, tayo ay nasa 1 Peter chapter 3 verses 8 to 22. So picturean ninyo yan at gawa kayo ng album, i-post ninyo yan. 9/1/25. Ito ang daily Bible reading. Post ninyo yan kasi hindi natin alam, sabi, ano bang nangyayari itong mga taong ito, bakit nagkagaganyan sila? Kung wala naman silang pakialam, importante ay i-post natin, nabasa nila yung salita ng Diyos, maaring ito ang paraan ng ating Panginoong Jesucristo upang sila ay mabago, di man natin alam. So we will just do it. You just do it. Okay. Ang bagong buhay. Saan na tayo? So tayo ay nasa chapter 4, verses 1 to 6. Okay. Dahil naghirap, ito yung ang bagong buhay. Dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap, sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon, no? Sumusunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon, ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos.
Puno ng kahalayan ang buhay nyo noon at sinunod nyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. At sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, o ayan na ang mga Diyos-Diyosan ha, yung mga dibulto ninyo dyan, ang inyong mga pista-pista, yan ay hindi sa Diyos. Kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Pero, nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila. Dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus, sa iyong mga salita. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. In Jesus' name. Amen. Okay. So, ito na ngayon ang ating, ang bagong buhay natin, mga katinggisa. Kung dati tayo ay maluho, kung dati tayo ay mahalay, kung dati tayo, alimbawa, yung mga lalaki natin ay palaging nagtipon-tipon at nagiinuman at gumagawa ng mga kahiya-hiya na mga bagay. So tayo na nasa kay Kristo na, mga katindisas, no? Dapat ay handa rin kayong maghirap sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. So, kung si Panginoong Hesukristo ay nagtitiis ng hirap nung siya ay nasa mundo, siya ay karpintero, mga katimjisas, no? Dahil si Jose, na itinuring niyang ama dito sa mundo, ay karpintero, kaya yun din ang kanyang trabaho. So, hindi siya, pwede naman siyang gumawa ng himala na maging ang kanyang higaan ay malambot, ang kanyang mga pagkain ay ganito, hindi na siya magkikilos, hindi na siya magtrabaho, hindi na siya gagawa ng mga no? Pero pinili niya na maging tao. Pinili niya na mamuhay ng simple, nagtitiis sa hirap. So kung si Panginoong Jesucristo ay nagtitiis sa hirap, tayo rin dapat ay magtitiis sa hirap na hindi gumawa ng masama. Yung iba ay mayaman, ayan dyan sa Pilipinas, ibiruin mo yung 40 luxury cars. Paano sila yumaman? Sa pamamagitan daw ng DPWH. O see? So sila na mismo ang nagpahayag sa mga sarili nila ng kanilang pagiging corrupt at paano na hindi nila ginawa ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga proyekto. Flood control. Nasaan ang flood control? Ayan, binulsa ang flood control. Kaya anong nangyayari? Ang Pilipinas ay puro baha dahil sa maraming SUVs. Grabe yung maluhong buhay ng tao. So, tandaan natin, hindi natin madadala ang luho ng mundo. Kung tayo ay mamamatay, wala tayong madadala kahit na anong bagay. Kahit damit, hindi natin yan madadala. Kahit ang damit mo pa ay umaabot ng 1,000,000 ang damit mo. Hindi mo rin yan madadala kung ikaw ay mamatay na kahit suot mo pa yan. Kaya tingnan mo si Reverend Billy Graham.
no? Isa sa tanyag na mga preacher sa buong daigdig. Meron nga siyang monument doon sa White House, no? Pero anong niya, mga ka-Team Jesus? Ano ang ataol niya? Ang kanyang ataol ay yung gawa ng mga preso. Ang kanyang ataol. Hindi siya nagpabili ng mahamahaling ataol. See? Kasi alam niya na itong mga gamit na ito, itong mga bagay na ito, hindi ito ang makabuluhan. Kundi ang makabuluhan sa mundo ay ang investment natin sa langit para sa mga kaluluwa ng ibang mga tao na makakilala kay Panginoong Jesucristo. Yun ang ating investment. Investment natin yun. So, ang binibigyang pansin natin ngayon sa Team Jesus ay ang mga batang ulila. Yung mga ulila ng mga matatanda, malaki na yan sila at nakapag-survive naman sila, mga ka-Team Jesus. Okay na yan sila, ipagdasal nyo lang yan. At kung kayo ay kinonvict ng Holy Spirit na tulungan ninyo sila, help them. No? Help them. Pero ngayon sa Team Jesus, ang focus natin ngayon ay ang mga ulilang mga bata. Okay? Mga bata ang ating focus ngayon sa ministry. Kung kayo ay nandiyan at nakakakita kayo, kung sana'y palawakin ng Diyos pa ang inyong mga paningin at dalhin kayo doon sa mga batang ito na nangangailangan ng tulong. Sapagkat iyon ang isa sa mga misyon natin sa ministry. Ang alagaan ang mga walang mga magulang, ang nanay at tatay, yung mga bata pa ha, mga kapatid. Yung mga bata pa, yung elementary, high school kaya na nagsusumikap sa kanilang mga sarili na sila na lang mag-isa at marami pala silang mga kapatid. So yun ang ipagdasal natin na gabayan kayo dyan na ituro ng Diyos kung saan nakatira itong sino-sino itong mga batang ito na nangangailangan ng tulong na karapat dapat tulungan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So ayan o, sabi dito, tayo ay magtiis tayo kagaya ng pagtitiis ni Panginoong Hesukristo na hindi tayo gumawa ng masama para lang yumaman. So magtiis tayo sa hirap kahit na nahihirapan tayo pero hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng masama. Hindi tayo gumagawa ng masama, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Masama. No? Na ibig sabihin nun ay kahit na tingnan ninyo anong sabi ni Corina Sanchez, ay yung mga pulubi na yan, yung mga mahirap na yan, bibigyan mo lang yan ng 500 pesos, masaya na yan. Oh. Tayo daw mga mahihirap, bibigyan lang tayo ng 500 pesos, masaya na tayo. Ayan. Yun ang binoto natin. O, ano mang nangyari sa ating mga ibinoto? O. Kasi tinanggap ninyo yung bayad ng politiko diyan, 500 lang daw. Masaya na daw ang mga mahihirap. O, ayan. Kaya ano nangyari? O, ito na, baha dito, baha doon. So, anuman ang sitwasyon ng Pilipinas, yan ay kagagawan din ng mga bumoto. Kaya, maaring pinahihirapan tayo ng Diyos dahil din sa mga nagawa nating kasalanan. Kasalanan ng ating bansa. No? Ayan. So, yun. Mga ka-Team Jesus. So, ito, nandito noon, sinasabi niya noon ay puno ng kahalayan yung mga buhay natin. Sinunod ang nasa ng inyong laman. So, yan ay nasa verse 3.
Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na nakahiya-hiya at sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. So yung mga maaring yung mga kakilala natin ay nag-uumpok-umpukan yan sila, tapos nag-umpukan sila, no, tapos nag-iinuman, hala, kwento ng ganito, kwento ng ganyan, chismis ng ganito, chismis ng ganyan. Ano pa? Ang pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan natin. So, ano yung mga Diyos-Diyosan natin? Ito yung mga bagay, isa yung mga dibultong gawa o lilok lamang ng tao o gawa ng tao. Ano pa? Ito yung mga bagay na mas pinapahalagahan pa natin kaysa sa oras natin sa Panginoon. Ito yung mga bagay na kung saan doon nakapukos ang ating atensyon, ang ating investment. So, tandaan natin, where your heart is, there your treasure will be. So, kung nasaan ang mga puso natin, yun din ang ating treasure. Kaya ang ating treasure, wala tayong ibang titingnan, wala tayong ibang paniwalaan, wala tayong ibang sambahin, kundi ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. So, paano tayo magsasamba sa Espiritu? Ibig sabihin nun, dahil ang ating Diyos ay Espiritu, kaya kahit saan tayo pupunta, kahit saan tayo, kahit nandoon tayo sa kubeta, kahit naliligo tayo, kumakain tayo, kung saan tayo pumupunta, nagtatrabaho, kinikilala natin na ang Diyos ay nakikita tayo sa ating mga ginagawa. No? So, yun yung sinasabing, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bakit? Kasi kung alam natin na nandito ang Diyos, nakikita tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, matatakot tayong gumawa ng masama. Sapagkat, matatakot tayong gumawa ng masama. Bakit? Dahil, alam natin nakikita tayo ng Diyos. So, dahil nandoon yung takot na gumawa ng masama, nagkakaroon tayo ng karunungan na gawin ang tama sapagkat kahit wala mang nakakakitang tao sa ginagawa mo, may Diyos na nakakakita sa iyo. Gawin ang tama. Kahit walang nakakakita, kahit walang mag-appreciate sa ginagawa mo, walang mag-acknowledge, walang magkilala sa ginagawa mo, gawin mo pa rin. Kaya nga, ginagawa natin, I'll do this for you, Lord, hindi sa tao. Itong aking pagising sa araw-araw at maagang nagla-live, ay ginagawa ko ito para sa Panginoong Hesukristo. Itong inyong pag-join sa halip na may iba pa kayong gagawin, dito ganito, ay inilaanin nyo ang oras na ito para sa Panginoon sa araw-araw, yan ay ginagawa ninyo para sa Diyos, at ang Diyos ang magpapala sa inyo, sa atin, kung ginagawa natin ang mga bagay na ito para sa Diyos. Kaya, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bakit? Kung may takot tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng karunungan na alam nating mali ang gagawin natin, kaya huwag nating gawin. Ay, wala naman nakakita sa akin, okay lang. Kahit walang nakakakita sa atin, may Diyos na nakakakita sa atin kasapagkat siya ay Espiritu. Sasambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Nasaan ang katotohanan? Ito ang katotohanan. Tinuturuan tayo araw-araw kung anong dapat nating gawin. Ang sabi dito, dito sa 1 Peter chapter 4, verse 4.
Pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila dahil kakatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at matulan-tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. So nagugulat na yung mga taong dati ay kasalimuha mo, dati ay katsismisan mo, magugulat na sila. No, magugulat na sila kung bakit hindi ka na sumasali sa kanila, bakit nag-iba ka na ng landas, kaya maggagawa na sila ng masamang kwento, kaya may iba na silang gagawin, masasama na mga pinagsasabi nila tungkol sa iyo, dahil hindi ka nila kasangkot, hindi ka na nila kasangga. Hindi ka na kasama sa kanila. So yung mga katsismisan mo, katsikahan mo dati, ay nagugulat na yung mga katsikahan mo dati dahil nag-iba na ng landas nagbago na. So gagawa sila magkwento sila ng masama laban sa iyo. Subalit anong sabi ng Diyos? Hahatulan sila ng Diyos. Di ba? Ang sabi diyan, mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila. So gagawa sila ng masama sa atin, magsasalita sila ng masama laban sa atin dahil nagbago na tayo, no? Nagbago na tayo, siraan niya tayo, na ganito tayo, kasi dati ay katsismisan mo yan, katsikahan mo yan, ngayon hindi na. Dahil alam natin na yung panlilibak sa kapwa ay mali yun sa harap ng Diyos, kaya ayaw mo nang pagkwentuhan yung mga taong ito, mga buhay nila. So nagbago ka, at dahil nagbago ka, masama na ang tingin nila sa iyo. Subalit, babayaan ninyo sila, kaya nga magpakumbaba tayo, huwag din nating insultuhin itong mga taong gumagawa ng pang-iinsulto sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang gagawa, ang hahatol sa kanila. So ganun ang sinasabi dito sa salita ng Diyos, mga katinjisas. Bagong buhay na tayo. Na ibig sabihin nun, dahil bagong buhay na tayo, ay kailangan na gawin na natin, sundin natin kung ano ang nararapat sa harap ng Diyos. Bagong buhay na tayo Kaya, pabayaan natin ayon sa salita ng Diyos. Dahil wala na tayo sa mundo, so yung mga dati nating mga barkada, dati nating mga kasamahan, ay magtataka kung ano nangyari sa atin. At dahil doon ay magsalita sila ng masama sa atin, sisiraan nila tayo. Pero pabayaan natin sila. We do not need to justify them, to explain to them. No. Hayaan lang natin ang Diyos na gagawa ng ano sa kanila. Ang Diyos nang bahala sa kanila. Naway patawarin sila ng Panginoon. Ikaw, diretso ka. Diretso ka. Focus to the Lord. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Diretso kang tumingin sa Kanya. Hindi sa iyong kaliwa, hindi sa iyong kanan, kundi diretso kay Panginoong Jesucristo. Siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya at ang katapusan, the Alpha and Omega.
ng ating pananampalataya, mga ka-Team Jesus. No? Sa makatuwid, huwag natin silang balikan, kundi ipagdasal natin sila at sa pamamagitan ng kababaang loob natin, ay doon nila makikita ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa mga buhay natin. At maaring nang dahil sa mga buhay ninyo, nang dahil sa pagbabago ng mga buhay natin, sila rin ay magbabago, sila rin ay babaguhin ng Diyos. So, may mga pagkakataon na nagdarasal tayo, Panginoon, baguhin mo po ang taong ito, Lord. Sa kasi ganito, ganyan. Subalit, yun, tayo pala ang gagamitin ng Diyos. Tayo ang bibigyan ng Diyos ng pagpapakumbaba sa sarili. Tayo ang bibigyan ng Diyos, tayo ang susukatin ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng taong ito. Kung sa halip na ang gagawin natin ay balikan din yung mga taong ito na nanakit sa atin, we overcome evil with good. So, i-overcome natin ang kasamaan ng kabutihan, mga ka-Team Jesus. Para makita nila, what is in this person? Anong mayroon sa taong ito na bakit nananatili siyang mapagkumbaba? Nananatili siyang ganito, nananatili siyang ganyan. Ito ay nang dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ito ay nang dahil sa salita ng Diyos na sa araw-araw ay kinakain natin, kaya nagbabago ang ating mga espiritu. At kapag ang ating mga espiritu ay nagbabago rin ang ating katawan. O hallelujah! Ang ating mga pag-uugali ay binabago ng Panginoong Jesucristo nang dahil sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, nang dahil sa pag-meditate natin sa salita ng Diyos. O hallelujah! So, ganun yun, no? Araw-araw tayong nilalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Araw-araw tayong yung nananampalataya sa Kanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus. Doon sa opisina, nag-usap-usap lang kami sa opisina. Tapos yung aming amo, sabi kong, halimbawa, matanda na kasi yung kanyang asawa. Halimbawa, mamatay yung kanyang husband. So, ano ang gagawin niya? Bata pa siya, nasa 40s pa lang. So, sabi niya, hindi na ako mag-asawa, pero magkaroon ako ng lalaki. Ayan. Pero Kristiyano siya. So, yung aming administrator, tama yan, para wala nang kaagaw sa kanyang kayamanan o kahati pala sa kanyang kayamanan. So, yung usap-usapan namin, yun yung fellowship namin sa opisina. Pero ako naman, ang sabi ko, no, I do not condone to that. Kasi, kung, halimbawa, balo ka na, no, ayaw mo na mag-asawa dahil marami silang milyonaryo nga, no, yung husband niya at siya na rin. Siyempre, kung mag-asawa siya, di automatic, mahati sila. Ayaw daw niya mag-asawa, ayaw niya ng burden, ayaw niya ng gulo, gusto lang niya ng sex. At ang sabi ko rin, sa harap ng Diyos, that is a sin. That is fornication. I will not condone to that. Bakit? Kasalanan yun eh. So, yun ang kahit saan tayo pupunta,
Dahil tayo yung mga Kristiyano, sino-sino man mga kasama natin, nagkakaroon tayo ng boldness and courage. Ano ang tama? Yun ang ating tinatayuan. Gusto mo palang makipag-sex. So, hindi ka tao, hayop ka. Kasi ang sexual intercourse, sa hayop yan eh. Wala silang pakialam. Wala man yang lalaki, wala man yang sa mga hayop, wala man yang mag-asawa tayo. Mayroon ba silang matrimony? Wala silang matrimony. Kasi nga mga hayop lang sila, sexual intercourse lang ang tawag sa kanila. Pero tayo, mga tao, hindi tayo mga hayop. Although sa science, we belong to the animal kingdom. Pero sa spiritual life natin, we belong to the Lord. We are created in the image and likeness of God. No? In the image and likeness of God, mga katinjisas. So, hindi tayo magkondon sa mga taong nasa mundo, kundi i-share natin ang katotohanan. That is the truth. Tayo, mga tao, banal tayo eh. Kasi we are created in the image and likeness of God. Banal tayo. Kaya, kung makipag-sex tayo sa iba na hindi natin asawa, itinuturing na natin yung mga sarili natin na tayo yung mga hayop. Mga hayop tayo, hindi tayo mga tao. Dahil ang sexual intercourse na ginagawa ng mga tao, ayon ay bunga ng pagmamahal. Hindi dahil sa pagnanasa. Hindi dahil sa laman. Sacred ang ating sexual intercourse. Sacred ang tawag natin doon. So, kung tayo ay mga Kristiyano, tayo mga tao, tayo ay gumagawa niyan, love making ang tawag doon. Na kung saan, makabuo ng mga bata, dahil sa bunga ng inyong pagmamahal. Dahil legal kayong nagsasama. Pero illegal ang inyong pagsasama, nagsama kayo, nagkasundo kayo, hindi naman kayo ikinasal, that is fornication. Kasalanan yan. At pag nagpapatuloy pa rin kayo sa kasalanan ninyo, kahit alam na ninyo ang katotohanan, nasa sa inyo na yan. But hindi ko na yan obligasyon. Yun bang, ano man ang mangyayari sa inyo, hindi ko kargo yung mga dugo ninyo sapagkat sinabihan na kayo ng katotohanan. This is the truth. Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kasalanan yan na makipag-sex ka. No? Na sumiping ka sa isang babae, sa isang lalaki, na hindi kayo mag-asawa. Kaya nga, kailangan mag-asawa, maging legal para hindi kayo magkasala. At yung asawa nyo lang ang sisipingan nyo at walang iba. Oh. Diba? So, kung ginagawa pa rin ninyo yung pagsisiping na hindi kayo kasal, nasa sa inyo na yan. Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ninyo yan. At mananagot kayo sa harap ng Diyos pagdating ng panahon kung hindi ninyo binabago ang mga buhay ninyo. Kung mayroon kayong kakayahan na ayusin yung mga papilis ninyo, kung wala namang problema ang mga papilis ninyo, go for it. At kung tayo ay nag-asawa na, wala na tayong wow, ang gwapo naman niya. Wow, ang ganda naman niya. Wala na tayo niyan. Kasi yan ay mga temptation yan, mga tukso yan. No? Ang ating asawa lamang ang nasa isipan natin, nasa puso natin. Ang ating asawang babae lamang ang nasa isipan natin, mga puso natin. Ang mga lalaki, madali yan nakakakita ng mga sexy, yung mga boobsy, mga dito na nakita ng mga kapuwitan, madali yang yung mga lalaki, nakakakita, mabilis. Pero kapag kayo ay mga Kristiyano, i-rebuke ninyo yan. Huwag niyong tingnan yung mga yan. Kasi yan ay mga tukso at maaring tandaan natin kahit sa ating mga isipan
nakakita tayo ng ganyan, kahit sa ating mga isipan, nagkakasala na tayo sa ating mga isipan. Kaya ingatan natin yon, ingatan natin yung mga mata natin. Mabuti pa, ang sabi doon sa salita ng Diyos, mabuti pa na bulag kang pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa may mata ka. Subalit ang iyong mata ang naging dahilan upang ikaw ay mapunta sa impyerno. See? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Mag-suffer tayo sa ating mga nagawang kasalanan, kaya mag-ingat tayo. Mag-focus tayo sa presensya ng banal na Espiritu, sa gabay ng banal na Espiritu. Para sa ganoon, makita tayo ng Diyos at tayo ay maging karapat-dapat. Tayo ay maging katanggap-tanggap sa harap niya. Kalugod-lugod sa harap niya. Yun ang ating goal, mga ka-Team Jesus. Kung ang mga vloggers, ang mga ganyan, meron silang goal na ganito, ganyan dapat. Tayo mga Kristiyano, ang ating goal ay upang mapurihan ang Diyos Ama. Ang ating goal ay upang maging halimuyak tayo, mahalimuyak tayo sa harap ng Diyos, mabango tayo sa harap ng Diyos. No? Katanggap-tanggap tayo, pleasing in the eyes of the Lord. Yan ang ating goal. Na makatakbo tayo sa ating mga takbuhin, no? Na nakapokus kay Panginoong Jesucristo. Let us run the race with endurance. Kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa ganoon, ay masunod natin ang kalooban ng Diyos Ama. At pagdating ng tamang panahon, kung tayo ay tapos na dito sa mundo, sasabihin ng Panginoong Jesucristo, well done, my good and faithful servant. O see? So hindi tayo mataas sa ibang tao. No, we are not higher than anyone else. So kung sabi doon sa salita ng Diyos, kung sino ang magsisilbi sa akin, ang susunod sa akin, siya dapat ang nasa baba. So, ibig sabihin nun, tayo, kung susunod tayo kay Kristo, kung tayo ay magsisilbi kay Panginoong Jesucristo, tayo ang nasa baba, tayo ang itinuturing na servants. Tagapaglingkod, ang inyong lingkod, ayan. We are the servants of the Lord. Hindi tayo ang pinaglilingkuran, kundi tayo ang naglilingkod sa ating mga kapatiran sa body of Christ, kung ano ang kanilang pangangailangan, kung anong pwede nating maitulong as the Holy Spirit leads. Hindi tayo ang pinagsisilbihan, kundi tayo ang nagsisilbi sa katawan ni Kristo, sa mga taong nawawala ng landas, sa mga taong bago pa lang sa pananampalataya, ay i-encourage natin sila, hikayatin natin sila, upang mas lalo pa silang mapatatag sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. O hallelujah. So wag nating ituring ang ating mga sarili na tayong akala mo kung sino tayong mga Kristiyano tayo. Yan na ganito. Tandaan natin, we are saved by grace through faith. Oh. We are saved by grace through faith. Sa ating pananampalataya, dyan sa John 3:16, naniwala tayo, kaya tayo ay nailigtas. Hindi sa sarili nating gawa para walang pwedeng magmalaki. Oh. So mga ka-Team Jesus, kung tayo ay nakay Kristo na, huwag nating ito rin mga sarili natin na, kagaya ba sa gobyerno ba, sa government? Itong mga nasa gobyerno, hindi sila dapat na magmataas, mga mayor, mga gobernador. Pagpupunta ang mayor doon sa kanyo, bunggisius talaga ang mga handaan dyan, ang mga pagkain. Pagpupunta ang presidente, bunggisius, ang mga senador, bunggisius. Bakit
natin sila pinaghahandaan ng maraming pagkain? Bakit? Dapat yung mga maraming pagkain na yan ay doon yan ibigay sa mga nagugutom dyan sa lansangan, doon sa mga squatters area. Ang dami doong mga nagugutom, ang dami doong mga batang nagugutom, ganyan. Doon yan ipapakain kasi itong mga presidente, vice-presidente, senador, gobernador, mayor, pinili sila ng taong bayan. Sila dapat ang magsilbi sa taong bayan at hindi sila ang pinagsisilbihan. Pero sa mundo, ano nangyari sa mundo? Ayan, pag nandun ang mayor, wow, bunggisius ang mga ganyan. Ang daming mga nakatingin na walang makain. No? Dapat sila ang servants. Mamuhay dapat sila ng simple. Mamuhay dapat sila ng mapayapa, simple. Ang titingnan nila ay ang kabutihan, ang kapakanan, mabubuting pwedeng gawin nila para sa mga mamamayan. Pero ang nangyayari sa mundo, dahil sa greed, dahil sa kasamaan, sila, ang mga bulsa nila, ang kanilang binubusog. At ano nangyari sa mga tao? Ayan, hirap na hirap ang mga tao sa Pilipinas. Asi? Pero kung tayo, dito sa mundo ng Kristyanismo, pag pinili tayo ng Diyos na maging leader, mga ganyan, servant leaders, halimbawa sa amin, pinili kami ng Diyos, we are the Lord's servants. Hindi namin ipinagmamayabang ang aming mga kami ang mga ganito, ganyan. Oh, hindi. Kami ang masusunod. No. Palagi namin sinasabi sa inyo, as the Holy Spirit leads, the Lord willing. Bakit? Kami rito ay nagpapakumbaba at sinasabi namin, Lord, anuman po ang iyong kalooban, Panginoon, let it come to pass. Anuman po ang iyong plano. Bakit? Kinikilala namin na hindi sa amin ang ministry, kundi kay Panginoong Jesucristo, at kami lamang ay kanyang tagasunod. Kami lamang ay kanyang mga alipin. So, ano ang plano ng Diyos? Sumusunod tayo. Yes, Lord. Ganito ang gawin ninyo. Ganito ang gawin ninyo. Yes, Lord. Ano po ang kalooban niyo po? Yes, Lord. Ipadala ninyo itong ganito, ganyan. Magganito kayo. Yes, Lord. Ganun lang yon. Hindi tayo kumikilos. Hindi tayo nagdidesisyon na tayo-tayo lang. Kundi nagdidesisyon tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa plano ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry. Kasi nakaplastado yan kung anong plano niya. Tayo ay susunod na lang. Anong plano niya? Hindi yung marami tayong mga rason. Ay kasi Lord. No. Yes, Lord. Kung ano man ang paraan ang gagawin niya, siya nang bahala. Basta tayo, susunod tayo sa gabay ng banal na Espiritu. Ano ang plano niya sa kanyang ministry? Hindi tayo ang nasusunod. Hindi kami ang nasusunod. Kundi ang nasusunod ay ang Panginoon. Siyang mag-provide dahil lahat ng ito ay sa Kanya. Siyang mag-provide. Diba? Tagasunod lang tayo. Tayo ay mga lingkod. So, hindi tayo dapat ang makikilala. Hindi tayo dapat ang maitataas. Kundi ang makikilala, mapapasalamatan, ay ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi tayo. Ang makilala ay si Panginoong Jesucristo. He must increase, I must decrease. Ganon ang mga Kristiyanong totoo. No? Hindi yung ginagawa natin to para makilala tayo, para maganito tayo. No. Yan ay sa mundo. Kung tayo na Kristiyanong totoo, we do this for the Lord. Ginagawa ko ito, magsusuporta ako. Salamat sa inyong mga suporta dyan. Pag nag-live ako,
Nagpapaharang kayo dyan. Thank you sa mga suporta ninyo. Nagpapaharang ako doon sa YouTube. Ayan, para kahit sintimo, darating din yan. Kung mayroon namang mga resources na binigay ang Diyos dito, may mga gadgets na makatulong, na magpapaharang, di okay pag may time, paharang. Salamat sa inyong mga suporta dyan. Hindi man kayo nakilala, na-acknowledge, but the Lord sees what you do. Kahit mga maliliit na bagay, kung ginagawa natin para sa Panginoon, siya ang mag-reward sa atin, mga katinggisis. At lumalakas tayo. Nawawala yung mga sakit natin. Bakit? Hindi natin iniisip ang appreciation ng tao, kundi ang ating focus ay ma-appreciate tayo ng Diyos. Kasi alam niya ang lahat, walang nakatago sa Kanya. Hallelujah. So gawin natin ang tama. Kahit na walang nakakakita, kahit walang nag-a-acknowledge, gawin pa rin natin para sa kapurihan ng Diyos Ama. Woo! Hallelujah! Father God, salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Salamat, Banal na Espiritu, at ikaw ay nangusap sa amin, Lord Jesus. Thank you po sa iyong mga salita, nagpapaalala sa amin, Panginoong Hesus, na maging matuwid ang aming mga buhay, at kami po ay magtiis, maging sa hirap ay magtiis, kung ito man po ang iyong kalooban, Panginoong Jesucristo, at hindi kami malulong doon, hindi kami matukso doon sa mundo na gumawa ng masama upang umasinso ang aming mga buhay, kundi gawin namin kung ano man po yung naaayon sa iyong kalooban, kung ano man po ang tama sa iyong harap. O hallelujah, Panginoon. Kahit na wala mang nakakitang tao, kahit wala mang mag-appreciate, subalit nandiyan ka! Nakikita mo ang aming mga ginagawa at gagawin namin ang mga bagay na ito para sa iyo. For you, Lord Jesus. Kahit pagod kami, kahit ganito sitwasyon namin, gagawin pa rin namin ito para sa iyo, Panginoong Jesucristo, sapagkat ikaw ang simula at ang katapusan ng aming pananampalataya, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. We love you, Lord Jesus. Andito ang aming mga puso. Andito kami upang ikaw ay aming pagsilbihan. Andito po ang inyong mga lingkod, Panginoong Jesus, upang hindi pagsilbihan, kundi kami ang magsisilbi sa katawan ni Kristo, sa katawan mo, sa mga taong nangangailangan ng iyong tulong, sa mga taong nangangailangan ng iyong kalinga, sa mga taong nangangailangan ng mga prayers, sa mga taong nangangailangan ng encouragement, sa mga taong nawawala sa mundo at kailangan kami upang ipagdasal sila, to intercede for the salvation of souls. Panginoon, nandito po ang iyong mga lingkod. Nandito po kami. Here we are. Here we are, Father God. Send us, O Lord, for your purpose and your glory, Lord. At gawin mo kaming matuwid sa harap mo, Panginoon. Maaring siraan man kami ng iba dahil nagbago kami. Subalit maraming salamat po sa pagbabagong ginawa niyo sa aming mga buhay na nakikita ng iba na nagkaroon ng pagbabago na iba na kami. Hallelujah. Na ibig sabihin nun ay wala na kami sa mundo, kundo spiritually nandito na kami sa iyong presensya, Panginoong Hesus. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pakikipag-usap mo sa amin. Thank you for your presence and thank you for honoring our prayer, na nandito ka, na maintindihan namin ang minsang nais mong iparating, at ito ang aming gabay sa araw-araw na patuloy naming nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, na puno ng pagpapasinsya, na puno ng kababaang loob. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Lord Jesus. Ano man po ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, Panginoon, you are our great provider. You are our great healer. Ano man po ang katagumpayan ng iyong mga kaanakan, we give you all the glory and honor because you are our victor. Sa makatuwid kami rin ay matagumpay dahil ikaw ang aming Diyos na pinaniniwalaan.
Walang imposible sa inyo. Maraming salamat po. Gabayan mo ang bawat isa. Hayaan mo ang iyong kapayapaan, ang iyong pabor, ang iyong mga pagpapala ay sumasa kanila, sumasa amin, Panginoong Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Praise the Lord! Salamat sa Diyos. Kaya tanggapin ninyo ang mga deklarasyon natin, ang mga prayers natin. Mag-agree kayo at paniwalaan ninyo na ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa sa inyo at nasa inyong pamamahay. Kaya i-welcome ninyo ang Holy Spirit sa inyong mga bahay at sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan at tanggalin na natin kung anumang mayroon kayo diyang mga dibolto, mga larawan ni Maria, mga larawan ni Jose, ni Lazarus, ni sinopaman at iba pa. Tanggalin ninyo yan sapagkat tayo ay sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan kung ano ang nakasaad sa kanyang salita. Oh, hallelujah! So maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.